Sa mundong ng digital na content, kaya mo pa bang tukuyin kung alin ang totoo at alin ang hindi? Paano kung ang nakikita at naririnig mo, hindi pala ang katotohanan? Ang mga deepfake ay sobrang realistic na peking video, audio, o larawan na gawa gamit ang makapangyarihang artificial intelligence. Isipin mo na natutunan ng AI kung paano kumilos, magsalita, at magmukha ang isang tao, at gamit ang kaalamang yun, kaya nitong ilagay ang mukha o boses ng taong yun sa katawan ng iba, o ipagsalita sila ng kahit ano. Gaya ng mga video na ginagawa ko. Lahat ito ay dahil sa makabagong AI, lalo na sa teknik na tinatawag na deep learning. Kaya nitong palitan ng mukha ng sobrang eksakto, gayahin ang boses na parang tunay, at tularan pa ang kilos at galaw ng isang tao. Dahil dito, nakakagawa ng content na halos hindi na maipagkaiba sa totoong footage. Bagamat nakakatakot pakinggan ang teknolohiya, hindi laging masama ang gamit ng deepfakes. Naging daan ito sa mga nakakatawang memes, malikhaing proyekto sa pelikula, at bagong posibilidad sa entertainment, kung saan nai-imagine natin ang mga paborito nating karakter at artista sa kakaibang paraan. Pero ang madilim na bahagi nito ay totoo at seryoso. Pwedeng gamitin ng deepfake sa panlilinlang, gumagawa ng kapani-paniwala pero peking video o audio ng taong humihingi ng pera. Pwede rin itong magpakalat ng mapanganib na maling impormasyon at propaganda, na nakakaapekto sa opinyon ng publiko. At maaari itong humantong sa matinding pagnanakaw ng pagkakakilanlan, na sumisira sa reputasyon at buhay ng tao. Sa mabilis na pagbabago ng digital na mundo, mas mahalaga ngayon ang kakayahan nating tukuyin ang katotohanan. Bago mo i-share ang nakakagulat na video o paniwalaan ang hindi kapani-paniwalang audio, huminto muna sandali. E-verify ang source, hanapin ang mga hindi tugma, at mag-isip ng masinsinan. Ang matalinong desisyon mo ay tumutulong na protektahan tayong lahat laban sa panganib ng deepfakes.